Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, September 11 na po, 2025, panibagong banta ng bagyo ang posible pong mabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Dalawang low pressure area ang posible ding mabuo sa week 1 at week 2 po ng September. Aalamin din po natin yung mga lugar na makakaranas po ng mga pag-uulan at sama ng panahon ngayong araw po ng Huwebes dahil sa easterlies at localized thunderstorm. Well, kung bago ka lang kabayan, please huwag mo nakakalimutan mag-like and subscribe at pahit ng notification bell. Importante yan para always kitang ma-update sa lagay ng ating panahon. So unahin na muna natin mga kababayan ko, ito pong tinatawag natin na forecast or tropical cyclone threat potential. Dito po kasi may namomonitor tayo na dalawang low pressure area. So meron na tayong nabuo ngayon na isang low pressure area na unlikely ang chance or maliit ang chance na maging isang ganap na tropical depression. Tulad na aking sinabi, sa week 1, dalawang LPA po ang ating imomonitor. Magsisimula yan ng September 10 kahapon pa hanggang September 16. No? Kung makikita nyo, parehas ito na sa medium chance na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. May mga posibilidad pa na magbago sa pagkilos po nito at paggalaw, no? At possible din na tahakin ito ang Eastern Visayas, tatawid sa kalurang bahagi ng ating bansa at possible din na palakasin itong epekto ng habagat. Sa week 2 naman natin, magsisimula ho yan sa September 17 hanggang 23, dalawang banta rin ng low pressure area ang ating minomonitor po na posible din maging banta po ng panibagong bagyo. Para din po sa kalaman ng bawat isa, ang susunod po na bagyo tatawagin po natin bagyong Marisol. So babalikan natin yan mga kaibigan, ipapakita ko lamang sa inyo yung ating live weather radar kung saan po ay makikita natin yung panibago pong banta ng low pressure area na nabuo at nagbibigay po ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. So ito po, no, kung makikita nyo meron dahil ditong tinatawag na unlikely na low pressure area. Pag sinabi natin unlikely o sobrang maliit yung chance nito na maging isang ganap na bagyo o tropical depression, within the next 24 to 48 hours, yung sirkulasyon ng hangin na ito, kung makikita nyo po mga kababayan, ito po sa ngayon, no, ay nandito po sa area ng Polillo Islands, Quezon. Ito po ay mahinang sirkulasyon ng hangin, unlikely na maging isang ganap na bagyo, pero hindi pa rin natin niro-rule out o inaalis yung mga posibilidad na ito po yung maging tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod po na mga oras or mga araw. So babalikan natin yan. Kung nakakita nyo, wala pa yung pinakasentro o pinakamata niya. Nasa unlikely po kasi siya. Pero once na ito po ay pumalo sa low, medium hanggang high chance, lalabas yung pinakasentro ng low pressure area. Itong sirkulasyon ng hangin na kung nakikita nyo yan, mahina yan. Dahil yan sa epekto rin ng easterlies, kaya may nabuo pong low pressure area sa area na yan. So dito muna tayo sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Yung mga lugar naman po na apektado ngayon na tinatawag natin na easterlies at ito pong mga localized thunderstorm. So ngayong araw po ng Huwebes, sa area pa rin po ng Metro Manila, kasama po dyan ang ilang bahagi ho ng Calabarzon, ang ilang bahagi ng Bicol Region, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Ecija, ilang bahagi po ng Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro at Marinduque ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies, maulap na kalangitan. Kung nakikita nyo, mayroong sirkulasyon ng hangin. Yan yung nagbibigay ng maulap na kalangitan at mayroong mga scattered rains and thunderstorm dahil po sa low pressure area. So yung mga nalilito, ito po yung LPA, nandito po yung banda. Kung nakikita nyo, unlikely yung kanyang lakas, no, or ito ay chance na mabuo bilang isang tropical depression. Unlikely, sobrang liit ang chance pero hindi pa rin natin inaalis yung possibilities na mag-intensify ito or biglaan pong lumakas. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Visayas area, Eastern Visayas, yung mga lugar na yan ay patuloy din makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies or mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi ng ating bansa tulad na lamang po dito sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman sa mga localized thunderstorm. Ang localized thunderstorm, madalas yan umaatake at nagpapaulan sa hapon at sa gabi. Kapag medyo mainit ang panahon sa umaga hanggang sa tanghali, lalo na sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, yung tsansa ng pag-uulan sa hapon, agsisimula yan bandang alas 4 hanggang alas 7 po ng gabi. So mas maganda na nakahanda po tayo at nakamonitor sa lagay ng ating panahon dahil may mga posibilidad pa rin na magbago sa pagkilos po
ito nga pong bagyo, no, or ito sabihin na natin ito nga pong mga easterlies or mga localized thunderstorm. Ngayon may mga nagtatanong sa atin, wala na bang epekto direkta itong habagat or southwest monsoon? Sa ngayon mga kaibigan, wala ka tayong nakikitang epekto ng habagat or southwest monsoon. Naka-monsoon break pa rin tayo at yung sirkulasyon ng hangin, ito galing yan sa easterlies. Kung nakikita nyo yung hangin na yan pababa, hindi ho ganyan ang sirkulasyon ng habagat or southwest monsoon. Pakanluran pataas yan at yun ay madalas nagbibigay ng mga pag-uulan sa malawakang bahagi po ng ating bansa. Ang easterlies naman, ito yung mainit na hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Kaya pa rin itong makapagpa-develop ng mga low pressure area sa ilang bahagi ng ating bansa. Tulad na lamang ngayon, merong unlikely na magiging isang ganap na tropical depression, pero ito ay sobrang haba ng duration ng kanyang oras at hindi siya nagbabago. Nagme-maintain pa rin yan sa unlikely na maging isang ganap na bagyo. At kapag naging bagyo naman, yung low pressure area na ating minomonitor sa week 1 hanggang week 2 ng September, lahat po yan ay nasa low chance to medium chance na maging isang ganap na bagyo. Isa man dyan ang mabuo, tatawagin po natin bagyong Marisol. Ito po yung bagong bagyo na posible nga pong magpaulan or magbigay ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. So wag tayong malito mga kaibigan, mga kababayan, para clear sa bawat isa, walang epekto ang habagat at ang pumalit sa habagat ay ang easterlies or yung mainit na hangin ho na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. So hindi natin ito pwedeng baliwalain dahil malakas ang epekto ng easterlies and most of the time ang apektado nito ang ilang bahagi ng Luzon. So may nagtatanong sa akin, ang Visayas ba at Mindanao hindi ba maaapektuhan ng easterlies? Kung bagbabasehan natin yung sirkulasyon ng hangin, diyan po kasi tayo nagbe-base, no. Makikita nyo naman apektado din naman ang ilang bahagi ng Visayas area, pero konti lang dito po sa may bandang Mindanao. Sa may bandang area po ng Luzon, Visayas at dito sa may Mindanao ay localized thunderstorm ang nakakaapekto ho dyan, no? Kung makikita nyo, walang sirkulasyon ng hangin, pero yung localized thunderstorm hindi pa rin nakakaligtas yung area po ng Mindanao. Samantalang sa Visayas, mahina lang mong epekto pero hindi pa rin tayo pwedeng pakampante. Apektado rin yan ng mga localized thunderstorm. Ang pinaka-apektado ng easterlies ay ang malaking bahagi ho ng Luzon. So mag-ingat po yung mga lugar na binanggit ko dyan sa banta ng mga posibleng pagbabaha or landslide sa mga landslide prone area. Kung sakali pong mas lumakas pa yung epekto ng mga pag-uulan at nangyayari yan madalas po tuwing hapon at sa gabi. Sa ngayon mga kaibigan, ipapakita ko rin sa inyo yung senaryo na pwedeng mangyari dito. Kapag may nabuo na pong bagyo dito or aktibong low pressure area, pag sinabi kasi nating aktibong low pressure area, yan po ay may category bilang medium hanggang high chance na maging isang ganap na bagyo. Pero pag unlikely lamang siya, naka-green yung color po ng isang low pressure area. Actually, walang mata yan, hindi yan pa nakikita o wala pa siyang spiral clouds, no? So, nananaig pa rin dito yung epekto ng easterlies. Sumasabay lamang itong LPN yan, pero hindi yan lalakas. Hindi kagaya sa epekto ng habagat or southwest monsoon kapag may nabuong low pressure area dito sa kanlurang bahagi at aktibo ang habagat, ay mabilis mag-intensify ang low pressure area para maging isang ganap nga po na bagyo. So ngayon mga kaibigan, para din sa kalaman ng bawat isa, wala tayong minomonitor na anumang bagyo na aktibo, no, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At wala din tayong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility mga kaibigan, pero hindi pa rin natin yan pwedeng baliwalain dahil ang Pag-asa ay nagbigay ho ng abiso. Ngayong buwan nga po ng September ay 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imomonitor. So nakakailan na ba tayo? Nakakadalawa na tayo ngayong September at meron pa tayong 2 bagyo na posibleng imonitor. At yung isang low pressure area, may chance na yan yung susunod o tatawagin bagyong Marisol. Ang bagyong Marisol, hindi natin masasabi kung malakas, depende sa pangalan niya, wala akong kinalaman yan. So malalaman lamang natin ang isang bagyo kung malakas pag lumakas na or pagka lumabas na yung kanyang tinatawag na tropical cyclone na signal, no, o yung forecast track niya. Lalabas yan at makikita natin yung day by day, yung mga susunod na mga araw sa advanced weather forecast para mas mamonitor pa. Pero tulad ng aking sinasabi, wala man tayong bagyo, unang-una, dapat maging handa pa rin tayo sa banta ng posibleng pagbabaha. Maglinis ang mga lugar po dito sa Metro Manila, no? Mga lugar dyan, apektado pa rin tayo ngayon ng problema sa flood control sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maglinis tayo ng mga basura, plastic para hindi bumabara sa mga kanal at siyang nagiging main cause. Isa din sa dahilan, no? Kaya nagkakaroon po tayo ng mga biglaang mga pagbabaha. Hindi pa rin tayo ligtas dyan.
Magagawin man ay safety rin natin ang ating mga importanteng gamit, mga papeles, electric appliances para kapag mayroong biglang bugso ng mga pag-uulan kahit hapon o gabi dahil sa easterlies at localized thunderstorm ay nakaredy na po, no? At eto din mga kaibigan, i-check na rin natin yung ating mga light materials tulad kahapon, buong maghapon, pag-ulan po talaga ng ulan at talagang nakita nyo, hindi nagpakita ang haring araw, sumasaglit lamang tapos babalik naman ng masamang panahon. Easterlies yun, pero may kaibahan siya sa epekto ng habagat. Inaasahan din ngayong araw po ng Huwebes, medyo magiging maganda ang panahon natin sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero may chance pa rin na maulap na kalangitan lalo na sa hapon at sa gabi. So dadagdag ko din mga kaibigan, no, na lagi kayong mag-antabay sa ating weather update. Lagi po ako nagbibigay ng update sa lagay ng ating panahon. So di man tayo ganun kagaling pero at least lagi ko kayong nare-remind, nabibigyan ng paalala at na-explain ko sa inyo sa abot ng ating mga kakaya yung mga possible na mabubuong bagyo at yung aktibong LPA o low pressure area easterly sa bagat man yan ng southwest monsoon. So gayon din mga kaibigan, may karagdagan din tayo. Kung kaya naman natin mag-imbak or mag-stock ng pagkain na tatagal po ng ilang araw, gawin ho natin. No? Yung mga iba naman na walang pera, okay lang ho yan. Kung ano lang yung kaya natin mga kaibigan. Kung kape, tinapay, bigas, okay na yon. At least hindi na tayo labas na labas, hindi tayo mapeperwisyo pare-parehas. At panghuli, no, panalangin natin sa Diyos na etong month po ng September wala hong mabuong bagyo at mangyayari yan kapag tayo sabay-sabay na nanalangin. So itetake ko po ulit yung opportunity sa mga oras na ito dahil siyempre alam ko marami na sa inyo nag-aabang ng ating Bible verse of the day, sharing Bible verse para sa araw nito at yung magpapalakas sa atin dahil hindi lamang tayo sa tinapay na bubuhay bagkos sa salita ng Panginoon na namumutawi mga kaibigan o kanyang mga salita, no? Ngayon, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Lucas chapter 14 verse 11, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, narito po sinasabi, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po talaga na kung sino man po yung nagmamataas, no, or mapagmataas, sila ho yung talagang ibinababa ng Diyos, no? At talagang masakit kapag ganoon po ang ginawa sa atin. Pero huwag kayong mag-alala kung sino po yung nagpapakumbaba, sila ho yung itataas. Marami sa atin mga kaibigan, mga kababayan, aminin ho natin, kapag tayo ay umuunlad or nagkakaroon tayo ng blessings, mga biyaya or nakaka-asenso tayo, minsan yung iba hindi mo na matingala, no? Hindi mo na makilala. Masyado nang mataas porket meron silang ganito o yumaman sila, masenso, ganyan, iba na ang tingin sa sarili. Pero hindi nila alam, kaya nila nagawa yung mga bagay na yun dahil sa biyaya at habag ng Panginoon, yung lakas na ginagamit nila sa araw-araw, bigayan ng Diyos. So, yung mga bagay na meron sila, hindi nila pwedeng ipagmalaki dahil kung wala ang Panginoon, hindi sila makakagawa at hindi sila makakapagtrabaho. In an instant, pwedeng kuhanin ho yan. So, hindi pa rin sila pwedeng magmataas dahil kapag nagmataas sila sa mga bagay na yan na hindi naman sila actually ang nagbigay, no? Hindi naman dahil sa sariling gawa nila, pinagpala sila. Pero kapag hindi sila nagtutong magpakumbaba, ay ibababa sila ng ating Panginoon. So, napaka-clear naman kung sino yung mapagpakumbaba, sila ang itinataas ng ating Panginoon. Napapansin nyo naman yan kahit saan. Kung sino po yung mga taong sobrang down to earth, matulungin, talagang hindi mo makikitaan ng mga bagay na sobrang mayabang kahit mayaman. Sila po yung patuloy na itinataas ng Panginoon, no, ng Diyos. Hindi man sa financially, pero sa ibang bagay, sa ibang aspeto. Yung kalusugan kasi natin, no, alam nyo, number 1 yan na investment natin na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Minsan nagmamalaki pa yung iba, akala nila dahil sa kanila kaya sila healthy, dahil may pera silang pambili ng gamot. Pero hindi nila alam sa araw-araw biyaya ng Panginoon na tayo may lakas na dapat po natin yang ipagpasalamat. So kung may nakikita kayo, kung may kilala kayo, may mga kaibigan kayo, may mga kamag-anak kayo na sobrang mapagmataas, wag nyo na silang patulan, no? Hayaan nyo sila dahil hindi naman tayo ang gagante sa mga sitwasyon pag tayo ay inapi. Bagkus ang Diyos ang gagawa ng paraan. At tandaan nyo, ang mga taong hindi lumalaban at hindi nagmamataas, sila yung itinataas. For example na lamang, ikaw ay mahirap lang, tayo ay mahirap lang, tapos patuloy tayong inaapi ng mga may kaya, kamag-anak natin. Hayaan nyo lang sila, ang gawin na lang natin, ang gawin nyo na lang, magpakumbaba kayo, hayaan nyo lang.
itataas kayo ng Panginoon. Sa paanong paraan? Pagpapalain kayo sa mga blessings, sa mga bagay na hindi nyo inaasahan, may mga blessings na darating. So kahit hindi kayo gumante doon sa tao na yon, ang Panginoon ang gagante in a right way, no? Ano yung pagganti na yun, mga kaibigan? Yung pagsisikap na nakikita kayo na itinataas kayo ng Panginoon, hindi lang basta-basta itinataas, bagkus pinagpapala kayo sa material na bagay. So kapag nakita yun ng mga tao ng aabi sa inyo, nagmamataas, makikita nila na ay ibang-iba na to. So ngayon, magbabago ang pananaw nila na dapat ma-realize nila kung anong meron doon sa tao na yon. Ano bang meron? Yung pagpapakumbaba, no? Yung hindi nagmamalaki sa mga bagay na meron sila, bagkos ito'y lagi nilang kine-credits sa Panginoon. Yung magandang buhay, yung magandang trabaho, magandang negosyo, lahat po ng mga yan ay hindi natin magagawa kung walang guidance po ng ating Panginoong Hesus. So mga kaibigan, mga kapatid, yan muna ang update natin ngayon. So nakapagbigay na ako ng update sa lagay ng ating panahon. So maging safe po at maging ligtas ang bawat isa. Magiging maulan man ang panahon o hindi, lagi tayong magdala ng payong jacket at kapote para in case biglang umulan ay safe po tayo. And then sa ating Bible verse na aking na-share, napaka-importante yan. Kung nakaabot po kayo sa pinakadulo nito, ay mapalad po kayo. Please patulong naman, pa-like and pa-subscribe, pa-comment naman po ninyong pangalan at lugar kung taga saan ka para next update ay ma-shoutout po kita. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.